Kabluming Nanay, have life and be healthy. Time check and date check. It's January 22, 2024. It's Monday. At bakit walang pasok ang asawa ko? It's Wellington Day. So para po sa mga hindi po nakakaalam, ang Wellington ay ang capital city ng bansang New Zealand. Nasa pagitan po siya ng North Island at South Island. Hindi kami taga Wellington, pero dahil malapit kami sa Wellington ay kasama sila sa holiday, kasama ang mga manggagawa ng Manawatu area. Manawatu area ang Palmerston North, kung saan po kami nakatira. So walang pasok, holiday. At kami ay magbi-beach ulit. Actually magbi-beach na naman yung dalawa, pero ang main purpose ng lakad namin ay para manghuli sila ng alimango. Po, tapon trash. Yes, ay very good. Good job. Okay, nagtapon daw siya ng trash. Okay, good job. But I want you to poo-poo in the toilet also. Okay, you say hi to them. Say hi to the Kabluming Nanay and our true believers. Hello. You say hi. Wave your hand. Okay, let's go. Samahan niyo po kami ngayong araw at tayo po ay magbi-beach at mag-aalimango na rin. One eternity later. Po kasi ay takot sa alon, takot talaga siya. Ngayon nung pagkita niya itong fresh water na ito na papapuntang dagat, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya at dito na siya talaga tumambay. So, pwede na sila ditong hindi magbanlaw kasi doon na sa bahay na lang medyo malayo kasi yung banlawan dito. So dito na lang sila magbanlaw kasi fresh water naman. Hindi na sila kakatihin. Ayun po sila June, si Tiseus, at saka si Tito Russell, ka-workmate ni June at housemate namin. Nagtatry silang manghuli ng alimango. Sana marami silang mahuli kasi favorite ko ang alimango, lalo lang yung pakukuluan mo lang tapos sasawsaw mo sa sukang maanghang. Ay, agoy, ang sarap. Ano tayo? Gwapo ng asawa ko. Thank you, Lord! Nakahanap talaga ng spot si Tamiris. Di na talaga siya umalis dito. Feel na feel niya. Kasi safe siya dito eh. Ayaw niya talaga ng alon. May takot siya. At ngayon ay gustong-gusto niya tong place na to. Itong spot na to. So, ayos na rin ako dito. At least, makakapag-swimming siya. Kasi talagang ayaw niya talagang pumunta ng dagat eh. Takot siya. Nag-swimming lagi siya sa buhangin. At least dito, at least kahit pa paano, mabasa-basa siya ng konti. Nandun yung kuya niya sa beach. Andito siya. Tamiris, kuya, are you both happy? No. Huh? Yeah. Are you both happy? Tamiris, are you happy? Yes po. Yes po. Oh no. Ito ang problema ko kay Tamiris kasi na-open siya sa dalawang lengguwahe kasi hindi namin siya ini-English. Kasi gusto namin siyang matuto ng Tagalog hanggang sa paglaki niya para pag umuwi kami ng Pilipinas marunong siyang magtagalog. Kaya nahihirapan siya kasi yung nakapaligid sa kanya English tapos kami nagtatagalog, so nahihirapan siya. Unlike kay kuya talaga na English lang talaga yung salita namin kay kuya noon sa bahay. Lahat ng kumakausap sa kanya nakiusap ako na English kasi sabi ko matututunan naman niya yung Tagalog pag nag-aral siya. So madali lang siyang
nakapagsalita. Si Tamiris ngayon, dami niyang sinasabi pero hindi ko maintindihan, hindi namin maintindihan. Kasi siguro dalawa kasing lingwahe kaagad ang hinaral niya, unlike kay Kuya na isa muna. Ang huli niyang inaral ni Kuya ay Tagalog. Nung mag-grade 1 na siya, sabi ko kailangan niyang mag-aral ng Tagalog kasi face to face na yun eh. Nung kinder kasi okay pa. English pa, hindi ko pa siya tinuturuan mag-Tagalog. Pero nung mag-grade 1 siya, sabi ko, kailangan niya matuto ng Tagalog kasi Tagalog ang mode of instruction. So, natuto siyang both. Si Tamiris, ang dami niyang sinasalita pero hindi namin maintindihan. Yung close the door, I want milk, I don't like, yun lang mga naiintindihan ko. Pero yung iba na kwento niya, nako, mahirap intindihin. Natutuwa ako kasi nag-enjoy si Tamiris this time kasi meron siyang air spot na hindi siya matatakot. Tamiris, sabi mo, welcome to Himatangi Beach. Kuya, can you say something about New Zealand? Ah? It's cold and fun. It's cold and fun, but also pretty awesome. It's cold and fun and awesome. Ano? It's cold, fun, and awesome. Okay, enjoy your summer vacation. You're going to start your school year this coming February. Make me proud, Kuya, ha? Do your best. Are you excited to go to school? Yeah. Ano po? It's 2:31 po ng hapon. I'm wearing my hoodie, hindi dahil sa nilalamig ako, pero dahil sa ayaw ko mangitim or ang init. So ngayong summer, nakakaramdam na rin kami talaga ng init, lalo na pag yung bago matulog. Mainit na talaga siya kasi wala kaming electric fan sa bahay. Meron kaming electric fan pero yung pang single lang, yung maliit lang talaga. So nainitan na rin kami sa gabi, tsaka sa tanghali din ganito, mainit. Kaya nakakaramdam na rin talaga kami ng init or siguro nag-adjust na rin yung katawan namin, naiinitan na rin kami. So enjoy namin tong summer kasi sabi nila talaga ng mga Pilipino dito na nakakausap, grabe daw talaga kapag winter. At ang winter ay mag-start ng June or July. So sabi ko, enjoy na namin muna tong summer na to kasi sabi nga ni T6, it feels like Philippines daw. Kasi oo nga naman, mahal lumiinit kapag madaling araw, pero pag ganitong mga daytime ay parang Pilipinas din, mainit na rin siya kasi it's summer po dito hanggang siguro mga mid ng March ay summer. So enjoy na enjoy ang aking mga junakis ang dagat. Itong nakikita nyong umaagos ay fresh water siya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, doon sa may bundok ata na hill doon na maliit. So, fresh water siya. Doon nagmi-meet yung fresh water sa Seawater. To seawater. Okay. So, dito next. Doon po. Doon po kami nakapark. Ayan po yung pula. Doon po sila. Kaibigan. Oo, Ragon. Hindi. Pamangkin ng ninong ni Ditiseos. Napadaan sila. Itong Himatangi Beach, ito ang pinakamalapit na beach dito sa amin. 20 minutes lang ata ang biyahe.
Madalang lang kami dito kasi nga ito nga yung pinakamalapit. So madalang lang kami dito. Ang Waitariri kasi may malawak na seashore. Pwedeng mag-practice ng driving at saka sa Foxton isang beses. Kasi talaga doon talaga yung puntahan ng mga white people. Kasi maganda yung sun, medyo puti. Hindi siya white sun na totally pero medyo mapusyaw-pusyaw ng konti. So yun. Yun ang ganap namin ngayong araw kasi medyo marami ang tao din ngayon sa beach dahil Wellington Day. Hindi man kami nakatira sa Wellington ay dahil malapit kami sa Wellington, mga 2 to 3 hours away from our house or away from our location. So kasama sila sa holiday. So happy Wellington Day! At sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Wellington po ang capital city ng New Zealand. Although na ang pinaka-progressive na lugar dito ay ang Auckland, parang Manila, pero ang Wellington po ang capital city ng New Zealand. Wow! The babas. What do you want? The babas. What do you want? What do you want? Time check, it's Oh no! ano ba to? 10, 40, 11, 12, 1, 2, 3, 3. It's 3:40 in the afternoon dito po. Andito po kami sa Himatangi Beach. Okay, mas malapit po ito sa amin. It's 10 to 20 minutes drive away from our house. Mas gusto ni Tamiris dito sa freshwater kaysa doon sa beach. May sikreto po ako. Dapat pwede pa ako magbabasa or maliligo. Kaso nga lang, napakalayo po ng CR. Alam niyo po yung sakyan na yon? Doon sa, yan yung sakyan na yan. Ganyan po kalayo yung CR dito. Ayun o, doon ba yung CR? Kaya ang ginawa ko, lumublob na lang ako kasi dito na ako umihi. Sorry guys, pero ang layo talaga. Siguro mga 10 to 15 minutes na lakad. Kasi kanina umihi pa ako. Pero yung pakalawang ihi ko, sabi ko hindi na siya practical. So dito na ako lumublob, dito na ako umihi. So sorry guys. It's a calm nature. Kaya update ko po kayo kung anong oras kayo makakauwi. But so far so good. We are enjoying the holiday. It's a holiday po dito. It's a Wellington Day. Ayun, paulit-ulit po ako sa vlog na to na Wellington Day. It's a Wellington Day po. Yay! Thank you, Lord. Marami pisa na. It's 5 PM at uuwi na po kami from Himatangi Beach. Ito na, daan ang aming holiday outing. Say thank you. Please subscribe to our YouTube channel. To get 1 million subscribers. Inshallah, amen. Inshallah. Pauwi na po kami. Salamat po.